Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, wag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Ito Rizanay, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit ang Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Maglulutas kapag nag-usap tayo. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas palad. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di inaalintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya, ay isang ligaya rin naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin rin po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Bagkus, maghari po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao nang walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito si Vicky Osawa na mag-usap tayo. Alam niyo po, marami akong chika ngayon, marami akong na-experience this week at meron sayang dumating sa akin kagabi dahil kahapon pa birthday ko. O, diba? Anyway, minasang kumbawa, napakinggan niyo po ang kanta na Miss Ladine Rojas na kinumpos ni Mr. Benny Saturno. At syempre pa nakita niyo ang ating super friend na si Miss Jacqueline Jose, ang super actress din po na si Miss Judian Santos, at ang super director naman na si Mr. Direk Dante Brillante Mendoza. Alam ko, nandito ata siya sa Hokkaido. Direk, hindi mo kinokontak. Hello! Anyway, alam ko napakalamig at napakaginaw talaga ngayon sa Hokkaido. Kaya medyo, siguro maski ako mahihirapan, no? Andito po ako para sabihin sa inyo na next week, ilalabas po namin ang mga nangyayari ngayon tungkol sa ilang ketay shop. Hindi ko po babanggitin ko anong ketay shop siya, pero marami pong racket ngayon, kaya mag-ingat po tayo mga kabayan natin. Huwag po tayong mangarap ng instant pera, dahil yung instant perang yan, wala ring igaganda yan. Tandaan po natin, iba yung pinagpawisan mo, iba yung talagang pinagpaguran mo, iba yung malinis sa pananaw ng Panginoon, sa pananaw ng tao. Pagbibuild ng pera para sa panggamit mo pang araw-araw. Kasi marami po tayong mga kababayan na hindi lang po kahapon o nung isang araw na may nag-react tungkol nga po sa mga instant money. Marami po dahil since last month, ipinakita na rin po sa atin ng isang kababayan natin yung picture na siya mismo, sabi niya nga, i-share niyo po ito sa mga kababayan natin dahil baka lahat ay magkaroon ng epekto. Lalo na po yung mga nag-extend ng visa and even the permanent, kasi po yung mga racket na yan tungkol sa instant money na bibigyan ka ng yon jumang, go jumang. Diyos ko, wala kang kahirap-hirap, bigyan ka ng go jumang, yon jumang, yung nga lang go hako yan, bigyan ka o kashine na hindi mo kilala yung pakayang 50 lapad, 40 lapad o 15 lapad. O kasi na yan, kaya mga kabayan ko, please, wag po tayong matakaw sa mga ganyang madaling pagkakitaan ng pera. Ayaw po ng Panginoon yan. Alam natin yan. Ang isipin po natin, hindi lang sarili natin. Nabubuhay ka sa mundo, bakit? Andyan ang nanay mo, andyan ang tatay mo, andyan ang kapatid mo, andyan ang mga pamangkin mo, andyan ang apo mo. At continuous ng family tree, di ba? At hindi lang yun. Gusto mong maging masaya sa mundo, maging malinis ang isip mo at puso mo. Yan lang po yun. Dahil yung mga pera na binibigay sa atin o mga material na binibigay ng Panginoon, hindi po yan forever. Hindi natin madadala yan, yung madadaling perang yan sa libingan. Pag tayo pumanaw, wala po tayong pag-aari dito sa mundo. Ang pag-aari lang natin ay ang ating sariling kalooban na maging malinis sa isip at sa puso. Yan po ang ating pag-aaring madadala kung tayo po ay mawala sa mundo. Napakasarap, di ba? Pag tinanong ng yung apo mo, sino ang nanay mo? Pag nalaman, ay nako, yung nanay pala niya, gano'n, pati yung bata maepektuhan, di ba? Wag po. Ako na po nagsishare sa inyo. Kung i-istorya ko na naman ang buhay ko, like what last night, baka mag-iiyak na naman ako dito, tama na. Marami pong drama talaga ang buhay natin, pero alam natin, yung mga drama niya, malilinis natin yan. Basta malinis ang puso natin, malinis ang isip natin, at naniniwala tayo, andyan ang Panginoon.
Di po ba? Be honest to goodness. Number 1 po yan. Huwag po kayo magpadala dyan sa Gojumang na yan, sa Yonjumang na yan, sa Jugomang na yan, o Nambiakumang man. Kaparis yung mga, very sad to say, diba? Nakuha yung mga masasamang tao na Japanese na mga, anong tawag sa English? Fraud ba yun? Fraud pala. Ang hirap. Talagang bulol ako sa ganyan. English kasi yan. Yung mga ganyan, di ba, nakuha sa Pilipinas. Ngayon, nandito na sa Japan. At umiikot pa rin sila. Gumagawa pa rin. Ang maganda sa Japan, nakuha kagad nila, di ba? Saan nang galing? Kaya yung mga telepono po, yung paggamit ng telepono, iaabot nyo dun sa taong yon. Andyan ang data mo. Andyan lahat kung anong bangko mo. Makikita nila yan. Baka magulat ka na lang. Yung 50 lapad mo, biglang 5,000 lapad ang utang mo rito sa Japan. O biglang, ang pangalan mo pala, wala na. Sinira na rito sa Japan hanggang sa makaabot sa visa-visa natin, di ba? Ayan, sakit na naman ng binti ko. Alam niyo, pag tumatanda kayo, rayuma kaya ito, sumasakit na naman yung pa ako kasi hindi po ako nakasapatos dito. Nakamedyas lang ako. Lamig ng ilalim. Pasensya na po kayo, in-extra ko yung aking pakiramdam. Anyway, yan po ang ating opinion masasabi sa inyo at wag po tayong magpaka-instant na pera. Walang mangyayari dyan. Wala pong mangyayari dyan kundi problema. Promise, problema po yan. Gumamit po tayo ng maayos at kung nabigyan po tayo, nasharean po tayo, i-share din po natin yan. I-share din po natin, wag nating ipitin yan dahil hindi mo madadala sa libingan yan. Maging honest po tayo sa ating sarili at kung sino yung mga nakatulong sa atin, tandaan po natin, wag na hindi titignan ulit. Kasi merong pumanik na hagdan, nasa taas na. Pag pumanik ka ng hagdan, don't tell me, hindi ka bababa. Bababa ka pa rin, di ba? Pero ano ang pagbaba mo? Baksak ba? O pababa talagang maayos pa rin? Di ba? Hindi ko mo pumanik ka na sa hagdan, nabaytay, nakataas ka na, natulungan ka na, wala ka nang pakialam doon sa tumulong sa'yo. Ilagay mo pa rin sa puso mo yan. Kaparis po namin, mga ilang kababayan natin na humingi ng tulong, ang natulungan po ang ating organization na nabigyan ng kahit papano, hindi ko nabanggitin yung halaga, nagpapasalamat po kami. Nagpapasalamat po kami sa pagtitiwala niya maski ilang taon. Kaparis sa mga na-interview po natin, yung tiwala pong ibinigay sa atin at napalitan naman na para makatulong tayo sa ating mga kababayan sa Pilipinas po. Sa Pilipinas po natin dinadala yan. Dahil every year, namimigay po tayo ng mga bigas, delata. Nakikita nyo po yan. Meron po kami Liberty NP o Liberty International. At doon po yan idinadala. Hindi po rito sa Japan. Meron man po sa Japan, siyempre, yung panggastos namin ng gasolina. Kung halimbawa pupunta kami under the volunteer, yung sweldo ng Japanese na kasama po natin, siyempre siya ang translation, nagtatranslate at siya nagbo-volunteer na ibigay yung oras niya, pero hindi pwedeng libre sa kanya. Hindi po pwede yun. Siyempre, may pamilya rin siya, meron din siyang pangangailangan. So, from there po, sa binibigay nyo, hinuhugot po namin yun doon. Hinuhugot po namin para i-share naman sa mga dapat bayaran. Alam nyo naman ang Japan, to come up with Japan sa gastusin, hindi biro ang gastos. Hindi biro. Maski anong kita mo rito, ang daming gastusin. Pero, hindi ko mo maraming gastusin tayo, mag-i-easy money ka na. Kung may narinig kang madaling pera, go ka na. No. Please, don't po. Lalo na yung mga telephone company, balik po tayo dyan sa istorya niyan. Huwag po kayo magpadala, kumakalat po daw. At hindi lang isang telephone company na ang pwedeng gamitan, meron pang isa, kaya gusto pa nilang kumuha. At another 50 lapad na naman siguro yun. Next week po, malalaman nyo po ang full story kung paano nagbibigay ng 50 lapad at 40 lapad o 15 kalapad sa madaling paraan. No? Yan po ang ating masasabi, mga kababayan ko. Remember, sabi nga ni James Bond, easy come, easy go. Diba? Anyway, yan po ang ating opening. Minasan, hindi ko nasabi last week, ito po ang aking every time sinasabi ko, kaya nga po sinulat ko kasi nakalimutan ko. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi nyo pong tatandaan, hindi po kayo nag-iisa. Wala pong pwedeng mabuhay dito sa mundo na nag-iisa, maski anong daming pera mo, maski anong yaman nyo. Kita nyo ang suot ko, Chanel, pero magkano bili ko lang dito sa Divisoria ko lang po ito binili. Promise.
Hindi po ako gagastos ng ganyan. Yung igagastos ng ganyan, itutulong ko na lang po sa mga kababayan natin na alam kong nangangailangan ng tulong. Siyempre, minsan tao ka lang, gusto mo rin ng ganito, gusto mong kumain ng ganito na masarap. Natural lang po yun. Tao pa rin po ako. Anyway, yan po ang ating masabi. So, ulitin ko po, ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyo pong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Honto ni minasan gamarimasyo, wariko to dame. Chanto kire na kokurashimasyo. Ne? Tandaan po natin, pag nag-worry ka, problema yan. Yung iba po, nauuna ang worry. Siyempre, yung worry, from the worry, problema po yan. Huwag po tayo mag-worry. Go on with your life. Bigay sa iyo ng Diyos yan. Huwag mong takasan. Ang stress po dumarating yan, pero nawawala yan. Nawawala yan. Hapon nga po, ayan, humaba ulit. I-share ko po sa inyo. Yesterday, it's my birthday. Aminin ko na. Yung si little girl na kasama po natin na pakilala ng Panginoon, sabi niya sa akin, dahil po yung isang kasama natin, si Mr. Daito, nagawa ng cake. Sabi niya sa akin, birthday niyo po pala, binigyan ko pa kayo ng stress. Sabi niya sa akin, hindi ako na-stress. Andito po siya mamaya, interviewin po natin niya, pero ganun lang po yun. Wala pong stress sa mundo. Tayo po ang gumagawa ng stress natin. Meditation and prayer. Tanggal po yan. Go on. Linisin ang daan. Kung alam mong marumi, linisin mo yan. Don't escape sa mga problema. Harapin po natin yan. Yan po. And ngayon po, pasok na tayo sa ating buhay mo, hawak mo, under Miss Bea, ang narrator po natin. Onegaishimasu. Kamusta sa ating lahat? Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Ang sumulat at lumikha ng mga istorya, inyo pong mapapakinggan sa salitang Tagalog at English. Patungkol sa pangyayari at kaganapan sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino at ibang lahi dito sa Japan at sa iba-ibang sulok ng daigdig. Sana po ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang mga istorya niyo pong mapapakinggan. Dahil ito po ay hango sa tunay na pangyayari, mga suliranin at pagabag na naging mahalagang bahagi sa buhay na tanging layunin magdulot ng liwanag at ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusang naranasan. Sa ending po, ako ay mag-share o magpapayo ng maikling kaalaman na sana'y makasaya sa marami at may kapulutang aral na hindi tayo nag-iisa sa ating kaisipan. At mabigyan liwanag ang nangihinang kalooban at nagkulang na tiwala sa sariling kakayahan. Sa mga dumating at mga padating pang pagsubok ng kapalaran. Maraming salamat po. Ang makasariling kaibigan, walang malapitan. Sa tuwing hihingi ng tulong pinansyal o mangungutang ang mga kaanak o kaibigan ni Baby sa kanya, hindi niya tunay na pangalan. Madalas niyang isagot na wala siyang extra money at sapat lang sa panggastos sa araw-araw ang kanyang pera. Kahit meron naman talaga siya. Ayaw niya lang talaga magpahiram ng pera dahil nagdadamot siya. Hanggang sa isang araw ay nakipaghiwalay kay Baby ang asawang Hapon at pinalayas ito sa kanilang bahay. Sinubukan niyang lapitan ang mga kaibigan niya na minsang nangutang sa kanya. Pero kahit na isang beses ay hindi niya pinagbigyan. Si Baby ay tinanggihan din ng mga taong kanyang nilapitan. Nakalulungkot lang isipin na tunay nga kung ano ang iyong itinanim ay siya ring aanihin. Kaya mga kapatid, hanggat maaari ay huwag tayong magdamot sa ating kapwa. Lalo na sa mga higit na nangangailangan dahil baka dumating ang panahon na tayo naman ang mga ilangan ng kanilang tulong. Wika nga nila, give and take lang yan. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Osawa. Pagod na si Mrs. sa asawang Hapon. Noong una ay masaya ang pagsasama ni Marie at Tanabe. Hindi nila tunay na pangalan.
Pero sa katagalan ay tumamlay ang pagmamahalan ng dalawa at naging istrikto na rin ang lalaki. Marami itong ipinagbawal at napakaraming gawain sa bahay na si Marie lang ang gumagawa at kailanman hindi siya tinulungan ng asawang Hapon. Pinagbawalan ng asawang Hapon si Marie na makipag-usap sa mga kaibigan at pamilya nito. Mahigpit din pinagbawalan ni Tanabe si Marie na magpadala ng pera sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang tanging nais lang ng Hapon ay sa kanilang pamilya lamang ituon ni Marie ang lahat ng kanyang atensyon at oras. Naging mahirap para kay Marie ang kanyang sitwasyon dahil wala rin siyang paglalabasan ng kanyang sama ng loob dahil hindi na nga niya makausap ang kanyang mga pamilya at mga kaibigan. Ang ganitong mga sitwasyon ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagtatagal ang relasyong mag-asawa. Pero tandaan din natin na bahagi lamang ito ng mga pagsubok sa buhay ng mag-asawa. Dapat din nating intindihin na kung ang asawa natin ay foreigner, malamang na magkaiba ang ating mga kultura. Alam naman natin na hindi likas sa kultura ng mga foreigner ang tumulong sa gawaing bahay. Ngunit dapat din natin ipaintindi sa kanila na likas naman sa ating kulturang Pilipino ang tumulong sa abot ng ating makakaya sa ating pamilya. Sana ay maging positibo tayo na malalampasan din natin ang pagsubok na ganito. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Yan po ang ating Pinoy Diary sa Apple Podcast. So mga kababayan ko, marami po yan, 96 stories po. May English version na po. Tapos na po yung English version namin. Ngayon ginagawa po namin yung Tagalog version. At matatapos na rin po, yan po si Miss Bea ang nag-narrate ng mga istorya na galing din po sa ating mga kababayan na ginawa po natin, sinamarize na lang. Sana po ay maging magandang halimbawa para sa ating lahat. Kasi po tandaan natin, kala mo mabigat na problema mo, hindi, mas maraming mabigat ang problema. Ilagay niyo po sa isip niya, para sa akin po, ilagay po natin sa isip niya, mako-cover up mo kahit anong dumating na problema sa'yo, kaya mo yan. Tandaan po natin, di binibigay ng Panginoon ng isang problema kung hindi mo kaya. So, yan po, abangan nyo po. Abangan nyo po ang Tagalog version. Marami na po yan. Sa Apple Podcast po, Onigay Chimas po, pasuyo. Anong tawag doon? Pag mag-like at saka magbigay ng points, sabi. And yan po ang ating narrator, si Miss Bea, ng Pinoy Diary sa Apple Podcast. Onigay Chimas po. Ngayon naman po, pasok tayo sa ating mga bali-balita na nangyayari dito sa Japan. Medyo malalahalimang Tagalog. Pasensya na po kayo. Eto po, pasok na po tayo sa ating news this week. Lagpas na po yung iba. Magandang umaga po, ito si Vicky Ozawa ng Mag-usap Tayo. Pakinggan po natin ang mga bali-balita galing sa labas at loob ng Japan. Pakinggan po natin ang isang share na binigay sa atin ng ating team. Naman po tayo sa mga balitang Japan. Ito po ang unang balita natin. 15 anyos inaresto. Isang batang babae na inaresto na nag-iedad ng 15 anyos dahil sa pag-scam sa isang matandang babae. Sa isang lola, ano ba kaya ito? Ito po ay galing sa source ng NHK World Japan, February 22, 2023. Isang middle scholar sa kanlurang Japan ang inaresto dahil sa di umanong panloloko ng cash card mula sa isang matandang babae at pag-withdraw ng humigit kumulang na 50 lapad, gojumang. Sa dollar ngayon, $3,700. Allah. Bilang miyembro ng isang mga scammer fraud group, inihayag ng pulisya noong February 21. Inaresto ng Neyagawa Police Station ng Osaka Prefecture Police ang isang 15 anyos gulang na batang babae mula sa Kagawa Prefecture dahil sa
hinalang pandaraya at pagnanakaw. Ito ay pinaniniwala na siya ay nakatalaga sa parehong pagtanggap ng cash at card mula sa mga biktima at pag-withdraw ng pera mula sa mga ATM bilang isang miyembro ng mga specialized FRUD, fraud ba tawag doon, gang. Sa Japan, ang terminong espesyalista sila ng mga panloloko, in short, ay ginagamit para sa mga scam na kinasasangkutan ng mga manloloko na nakakuha ng tiwala ng kanilang mga target sa pamamagitan ng telepono o iba pang malalayong paraan. Naku, nabubulol tuloy ako. Noong Enero 20, ang estudyante sa gitnang paaralan ay nakibahagi umano sa pagsasabwatan ng singsing sa pandaraya ng pamamagitan ng pagtawag sa telepono sa Neyagawa, Osaka Prefecture. Tahanan ng isang babae na edad na 70 anyos. Oh my God, lola mo na ito. Habang nagpapanggap bilang isang empleyado ng pamahalaang munisipyo na nagsasabing ikaw, magkakaroon ng refund at kailangan gawin muli ang iyong card. Bibisitahin ka ng staff na namamahala sa mga institusyong pinansyal. Ang estudyante inaakusahan ng panloloko ng cash card mula sa babae at pag-withdraw ng humigit kumulang 50 lapad, goju mangyen, sa mga ATM. Inamin ng umano ng dalaga ang mga paratang sa kanya. Yun naman pala, inamin. Diyos ko naman, ang bata-bata mo, iya. Ayon sa Neyagawa Prefecture Station, tila nakasuot ang estudyante nang bumisita sa bahay ng babae. Inimbestigahan ng pulisya ang background ng humahantong na pagkasangkot niya sa krimen. Biro nyo, isang 15 anyos, kayang-kaya na magpaikot ng, Diyos ko naman, lola mo na ito. Kaya mga kababayan ko, tignan po natin ang mga anak natin kung ano nangyayari dahil hindi nyo alam. Siyempre gustong kumita nito mga bata, hindi nila alam kung anong malinis at hindi malinis minsan dahil gusto kagad nilang instant money. Kaya mga nanay, tingin-tingin sa anak kung anong mga ginagawa, silip-silip kahit papano. Ayaw nyo man tingnan ng mga personal na pero kailangan i-check nyo pong mabuti. Yan po ang ating unang balita at susunod naman po sa pangalawang balita. Ito naman po ang ating pangalawang balita. Dito pa rin sa Japan. Kinasuhan ng mga doktor ang gobyerno ng Japan dahil sa pagbaba ng rules sa paggamit ng My Numbers ID card. Ito po ay galing sa Damainichi noong February 23, 2023. Isang malaking asosasyon ng doktor at iba pa sa kabisera ng Japan ang nagdemanda sa pambansang pamahalaan noong Pebrero 22 na hinihiling sa mga korte na kumpirmahin na ang mga institusyon medikal ay hindi kailangang magpakilala ng isang online system ng gobyerno na tumitingin sa katayuan ng seguro ng mga pasyente gamit ang My Number card. Personal ID card sa halip na ang kanilang mga insurance card ang gamitin. May kabuang 274 katao ang nagsampa sa Tokyo Medical School Association suit sa Tokyo District Court. Nagtatalo ang mga nagsasakdal na para hilingin sa mga institusyong medical na tanggapin ang My Number card. Kailangan ng gobyerno ng amyendahan ang Health Insurance Act. Ngunit, inamyendahan, ang lalim nga ng Tagalog na to. Lamang nito ang isang ministerya na ordinansa na lumalabag sa Artikulo 41 ng Constitution na nagtatakda sa Diet bilang nag-iisang legislative body. Kinukumpirma ng mga institusyon medikal ang katayuan ng seguro ng mga pasyente gamit ang alinman sa ilang health insurance card o isang My Number card noong Setyembre 2022. Inamyenda ng gobyerno ang isang ordinansa ng Ministeryo
sa kalusugan upang itakda na ang mga institution medical ay dapat magtatag ng isang sistema para suriin ang My Number Card para sa mga status ng health insurance mula April 2023. Sinabi ng mga nagsasakdal na kahit na ang ordinansa ng ministerial ay nakabatay sa batas na seguro sa pangkalusugan at binago ng gobyerno ang ordinansa upang hingin ang pagtanggap ng mga card ng My Number. Ang pagbabagong ito ay hindi tinatadhana sa batas. Nagkakalaga ito ng humigit kumulang na 70 lapads na nadyumang yen humigit. Sa dolyar ay sasabihin na natin sa rate ngayon, $5,190. Upang ma-install ang system at ang mga medical na practitioner, kabilang ang mga matatandang doktor ay tila isinasaalang-alang ang pagsasara dahil nahihirapan silang makayanan ito. Hiniling din ng mga nagsasakdal ng gobyerno sa gobyerno na magbayad ng 10 lapad, Jumang yen, tinatayang $740, bawat nagsasakdal bilang kabayaran na sinasabing nilabag ang kanilang kalayaang makisali sa mga aktibidad na medikal. Matapos nagsampa ang kaso, ang pinuno ng Tokyo Medical Practitioner Association na si Akio Suda ay nagpahayag ng kanyang intensyon na tawagan ng iba pang mga asosasyon ng mga medical na practitioner sa Japan na sumali sa kanilang aksyon. Sinabi niya kung ang mga matatandang doktor na nakakakilala sa kanilang komunidad ay magsasara ng kanilang mga pintuan. Ang lokal na pangangalagaang medical ay lalatag at ginagawa ng gobyerno ay sinisira ang pangangailangaang medical. Ang lalalim nga ng Tagalog niya. Anyway, yan po ang mga balita tungkol sa nangyayari ngayon sa My Number Card. Alam niyo naman, hanggang bukas na lang. February 28 ang pag-apply nito at marami pa rin pong mga hindi pumapayag na magkaroon ng My Number Card dahil nga sa mga problema na alam niyo naman maraming scam, baka makuha ang mga medical history mo, ang mga personal na tungkol sa buhay mo. So alam niyo naman, sabi nga nila mahina pa rin dito ang laban tungkol sa mga scam na hindi ka pares doon ng ibang bansa, mataas ang laban na hindi kagad makukuha ng mga scammer o mga hacker sa internet ang mga data, but not here in Japan yet. So yan po ang kanilang kinakatatakutan. Abangan na lang po natin kung anong mangyayari. Yan po ang pangalawang balita. Pasok naman tayo sa pangatlong balita. Ngayon naman po ang ating pangatlong balita. Ito ay balita galing sa Pilipinas sa mga regulasyon o law rules ng Pilipinas. Ang una po nating balita tungkol sa Pilipinas galing sa mga rules sa Pilipinas ay tungkol sa SSS. Benefits nga ba? Ano kaya mga benefits at sino ang pwedeng makakuha ng mga benefits ng SSS? Ito po ay isang katanungan. Pwede po bang makakuha ang anak sa labas ng SSS? Ito po ang kasagutan galing kay Attorney Tony Roman. Kahit anak sa labas, declare beneficiary man o hindi agad, kana kabilang sa primary, ayan, nabubulol ako, beneficiary, ngunit 50% o kalahati ang makukuhang benepisyo ng isang legitimate child ang pwede mong makuha. Ngunit tandaan, edad 21 pababa na walang trabaho at asawa ang pwede lamang makakuha ng benepisyo. So, ibig sabihin may karapatan siyang makakuha. Ito yun kung wala siyang trabaho. So, kay anak sa labas, kung nakalagay naman as anak siya ng kanyang father, may chance na makakuha siya ng SSS kung halimbawang ano man ang mangyari sa kanyang ama. Ito naman po ang pangalawang balita tungkol sa Pilipinas din. Ang mga balita, ito po. Ito naman siya. Tungkol sa mga conjugal property, alam niyo naman marami tayong mga
document sa Pilipinas, hindi natin alam kung anong paanong gagawin kaparis ng kung meron kang mga lote o whatever na conjugal property na tinatawag. Pagbenta ng conjugal property, may visa ba? Isang katanungan, ito po ay sinagot ni Attorney Tony Roman. Ibinenta po ni Mr. Ganito siya, ibinenta ba ni Mr. o ni Mrs. ang inyong property ng walang pahintulot? May visa ba ito? Ito po ang sagot. Ito po ay walang visa. Ayon sa Article 96 ng Family Code, kailangan may pagsang-ayon ng mag-asawa ang pagbebenta sa conjugal property. Kung hindi, walang visa ang benta dahil ibinenta mo ang conjugal property ninyo nang walang pahintulot kay Mrs. o kay Mr. Walang visa ang benta o walang karapatan ang bumili sa property. So yan po, isang regulasyon po sa atin sa law sa Pilipinas. Kung ito po ay conjugal property, kailangan po ay both may pirma at may kaalaman. Dahil kung hindi po, maski magbayad po kayo, nabili nyo na po yung lote, mawawalan po ng visa na maging inyo ang nabili nyong lote. Aalamin nyo pong mabuti kung ito ay conjugal property. Yan po ang ating mga balibalita. Ito po ay galing sa ating team na si Miss Lani. Maraming salamat po at abangan nyo pa po ang iba pang mga balita for this week. Ipopost po namin. Yoroshiku po! Yan po ang mga balibalita na medyo malalim ang Tagalog. Pasensya na po kayo. Honto ni arigatou gozaimasu. Pasensya na po. Maraming salamat po sa mga pangunawa nyo na kung napalalim ang aming mga Tagalog sa pagpo-post ng mga balibalita. So yan po ang ating balita. Napakinggan nyo rin po yung ating Buhay Mo, Hawak Mo na meron kami ngayon sa Apple Podcast. So nag-ishimasu po. And now, pasok na po tayo sa commercial. Happy Valentine's You are mine, Valentine. You will never forget. You are mine.
Yan po ang ating mga commercial. Last day ng commercial natin ng Valentine's Special. Tandaan niyo po, meron na pa rin kaming onion flavor. Kaya kung kailangan niyo po ng Netflix na onion flavor at garlic, meron na po kami. Kaya lang, laging hubad na mani pa rin po ang meron tayo. Meron pong mga tawag din na yung what's this? May damit. Ito hubad, ito may damit. Yan po ang ating sinangag na mani. 2 flavors po meron tayo ngayon. Isang garlic flavor at isang onion flavor. Super sarap po talaga. Onegaishimasu po. And also, ngayon po, kaya ako nandito dahil meron po akong osusume. Ito po ang ating osusume for today. Nakikita niyo yan? Nakikita mo yan? Di ba? Sinong may birthday? Di ako. Yan po ang ating osusume for today. Ito po, alam niyo kung sino may gawa nito? Si Mr. Daito. Di ba? Kinantahan nila ako kagabi ng happy birthday. Yan po ang ating osusume. Ito naman po yung manyikang nabili ko sa recycle ng isang araw, 550 yen. Ayan, ka-join siya, di ba? Kaparehong kakulay pa siya, oh. Yan po ang ginawa ni Mr. Daito. Mr. Daito, どういうふうに作ったの? どういうふうに? 例えば、何? 味は? 味はこれショートケーキですね。チョコ? チョコレートコーティングのショートケーキです。おー、中は? 中にストロベリーとピーチがサンドしてます。Peachy! Sugoy! So, yan po ang ating susume. Pero hindi po pwedeng order de kinay, ne? Alam niyo, I'm so happy kasi sinurprise niya talaga ako kagabi. Sabi ko, nagko-computer ako. Sabi ko, ba't pinatay ang ilaw? Nag-aano ako ng ticket ng baby girl natin dito. Sabi niya, pinatay ang ilaw. Yung nagko-computer ako. Yung pala, biglang may mga candles. Happy birthday. Yun, pumasok siya. Dala tong cake na to. Kaya yan po ang ating osusume for today. Galing kay Mr. Daito, ang super cake na ginawa niya. Talagang homemade. From the heart. Ikat na natin siya, Mr. Daito, Gomen. We're going to cut it. Tingnan natin kung anong nasa loob. Yes. Yan. Yan. Diba? Gusto nyo? Padala ako. Naku, napalaki. Demo, measure. Korette. Nani? Ari ga haiteru no? Oh my God, I'm not good. Hindi ako magaling. Ayan, si Mr. Daito po, nakikita niya. Talagang pinong-pino. Ang laki! Sugoy! Tingnan niyo naman! Sarap! Pang dessert! Yung mga nananangalian, ito na po ang dessert. Okay, ayan na. Ayan na. Yes! Dalawa. Yeah! Sarap! O, diba? Harap! Oh my God! Sobrang sarap! Sorry. Hindi talaga, sobrang sarap. Naku, kung mapapatikin ko lang lahat kayo people, naku, oh my God, sobra. Alam nyo, grabe. Parang ayoko siyang giba. Ay, nagiba! Ito. Pasensya na po kayo, tatakamin ko kayo. Ito po ang ano. Naku. Ayan na, hindi ako makapigil. Sa amoy pa lang. Tingnan nyo. Oh my God. Sarap! Sobra ako. Alam nyo, hindi po ako mahilig sa cake. Pero this cake, grabe siya. From scratch. Ginawa niya po ito, oh my God. Kuya, peach to. Peach to strawberry. Strawberry. だけですね。バニラ。ホイップクリームですね。Isa pa, bago ako dumaldal. Ninggit ko sila ako yung makain. Sarap! Ano ba sarap? Pwede ako sa commercial. Arigato gozaimasu. Honto, arigato. Diyan na muna siya. Habang hindi ako nakikita, kakain ako. Anyway, yan po ang ating susume, gawa ni Mr. Daito dahil birthday gift niya po sa inyong lingkod, Vicky Osawa. Pero kain mo tayo ng isang strawberry. Favorite yan eh. Ingat kayo ka. Ay, kabibigyan ko na rin si Bunso. Nako. Daito ko. Wari ka ra. Nakakaya naman ko ako lang kakain. Manager, I give you. This one. Ay.
I can't merge it. Anyway, yan po ang ating Atsusume. After the commercial, ang gawa talaga ni Mr. Daito. Parang gusto ko talaga. Alam niyo kung matitikman niyo. Kung mga taga-Yamanashi nandito, sige po, tawagan niyo ako, punta kayo rito. Sige, patikimin ko kayo. Tikim lang kasi minsan lang daw niyang gawin yan eh. Okay po, yan ang ating commercial. Ngayon naman po, wala akong tissue. Sorry. Gomenne, pasok na po tayo sa, ayun, Coco ni Aru. Pasok na po tayo sa ating one-on-one habang nakikita nyo ang mga cheese, ang mga cake na gawa ni Mr. Daito. Yan po ang ating Atsusume. Ngayon naman papasok tayo sa one-on-one kasi meron po tayong isang kababayan na nagtiwala yung mother niya sa atin na makuha ang kanyang baby girl. At nakakatuwa po kasi hindi namin siya kilala, hindi niya rin kami kilala, maski yung mother niya, nakita lang kami sa internet, yung baby girl niya, pinagkatiwala niya. And I was so amazed to myself na parang nasyak ako, batang babae na kailangan tulungan. Alam niyo ako, basta babae, lalo na batang babae, medyo, ako dyan, kailangan tulungan to, hindi pwede ba kung saan mapunta, kung anong mangyari. So, I was so thankful to that trust na binigay ng nanay niya. At nandito po siya para sabihin sa inyo ang mga experience po. Number one, gusto ko po explain, siya po ay isang bata na lumaki sa Pilipinas, half Japanese po siya. Pero tanungin na po natin ang lahat-lahat sa pangyayari without seeing her face. Ayaw niya. Kaya, interview lang po natin dyan. Ililipat ko po, pero hindi nyo kita ang kanyang boses. Mukha pala. Okay, hello, Iha. Good afternoon. Kawami senay. So, yun po. Okay, Iha, hindi na ako magpapaligod-ligod. Ano na nga ba ang nangyari? Ano nangyari? Una, maliit ka pala nakikita na tatay mo, na Japanese. Hindi po talaga kami lumaking magkasama. Okay. Minsan lang po parang bigla po siyang nagkakaroon ng contact po sa amin. Tapos ganun po. Minsan po may paramdam siya, minsan po wala. Well, okay. Okay, paramdam siya. Minsan meron, minsan wala. Okay. Bali si mama mo, dati ring kumbaga sa entertainer dito sa Japan. Doon niya na-meet yung father mo. Opo, nagtrabaho po siya. And then sinilang ka sa Pilipinas. From there, pumupunta. Minsan dumarating, minsan wala ang papa mo. Opo. No? Hanggang saan, anong edad mo siya huling nakita? Bago ka pumunta rito? Nung 14 years old po ako. Yun ang huli. Hindi ko po siyang nakita. Opo. And then, anong nangyari nung 14 years old? Nahanap niya po ulit ako noon. Tapos, tinulungan niya po akong makapagpagawa ng passport ko po. At balak niya po sana akong dalhin dito sa Japan. Naayos naman po. Nagkaroon po ako ng passport. Na Japanese passport? Opo, Japan passport po, saka Philippine passport. Pero po yung sa mama ko po kasi, hindi po siya na-approve na magkaroon ng visa po para makapunta dito. Kaya hindi rin po ako nakaalis nung 14 years old ako. Oh, so ang nangyari, 14 years old ka, nakita mo si papa mo and then nagawa siya ng assistant sa'yo, dinala ka sa Japan Embassy ba? Opo, sa Japan Embassy po kami sa Philippines. Oo. Nagpagawa ng Japan passport ko po. Oo. Anong ginawa niya pagdating sa Japan Embassy? Bali, kasama ka? Dala niya po yung mga documents ko po, yung kusikitohon ko po dito sa Japan, dala niya rin po. Tapos mga pictures po namin nung baby ako, tapos habang lumalaki din po ako yung mga pictures ko po, ganun po. Oh. So yun, nakipag-usap siya. Gano'ng katagal nakipag-usap kayo sa Japan Embassy? Hindi naman po ganong matagal. Tapos isang beses lang po kaming nagpunta sa Japan Embassy. Isang beses lang? Opo, na ayos na po kaagad yung passport ko. Tapos naghintay na lang po kami na mai-release po. Oh, nung na-release yun, kasama siya nung kinuha yung Japanese passport mo? Opo. Naghintay din siya sa Pilipinas? Hindi ko po alam, pero kasi po pupunta po siya sa Pilipinas ng ilang buwan po, tapos babalik po siya sa Japan. Ganun po kasi yung nangyayari nun. And then, okay, so ibig sabihin, nung nagkita kayo ng 14, dinala ka niya sa Japan Embassy, and then in-apply, may mga dala siya mga documents, and then from there, nung kinuha yung Japanese passport mo, ganong katagal nyo nakuha? Hindi ko po ganong maalala, pero hindi naman po siya umabot ng isang buwan. Talagang saglit lang po. Walang isang buwan? Opo. And then, isang beses lang kayo nagpunta sa Japan Embassy? Opo. Siguro kompleto na yung lahat ng documents, maraming documents? Opo. May mga dala po siya. Pero more on, marami kayong picture din, pinakita?
Mostly po, picture po namin yung baby ako, tapos picture ko lang po mag-isa habang lumalaki. Kasi wala na po kaming picture po habang lumalaki ako. Nung baby lang po ako. Nung baby ka lang. Opo. Tapos syempre, yung mga birth certificate. Opo. Okay. So, nangyari na yon. Nung 14 years old, hindi ka nakapunta dahil nga ang mama mo in-apply ng visa na para makasama mo rito na deny. Opo. So, anong nangyari? Ano nangyari after nun? Naghintay po kami ng 6 months po para mai-apply po ulit siya ng visa. Si mama mo? Opo. Pero habang naghihintay po kami ng 6 months, nawalan po ulit ako ng communication sa tatay ko po. Oh, Ganun nawala po. ulit ang communicate. Okay. Opo. Kaya po, ang nangyari na lang po, naghanap na lang po kami sa online po ng mga agency or ano pong pwedeng makatulong sa amin para makaalis po kami ni mama ko. Okay. Tapos may nahanap, marami po kaming nalapitan, gano'n na puntahan. Tapos meron pong isa na, ano po, na yun po yung nakapagpaalis po sa akin. Pero ako lang po yung nakaalis. Oh, bakit? Oo. Kasi po, hindi pa rin, kailangan daw po ng COE, yung mga ganun-ganun po. Mm-mm. Marami pong kailangan gawin para Apply makaalis ng din po visa. si mama ko. Lumipas na po yung 2 taon nun. Naging 16 years old na po ako na, Nakakuha kay agency. opo. Tapos sabi po, susunod daw po si mama ko. Mauuna lang daw po akong aalis. Kasi ang pangako po nila, mag-aaral po ako sa Japan habang yung mama ko daw po ang magtatrabaho. Yes. Oo. Umayag naman po kami kasi ang sabi po, mga ano lang po, 3 months na po yung pinakamatagal, makakasunod daw po agad si mama ko. Okay. Ganun po. So, nauna po ako nagpunta sa Japan, nagtrabaho po ako, pero hindi na po nakasunod si mama ko po. Ako na lang po yung andito. Tinanong mo, bakit? Ba't din? Ang Sa sagot? totoo, ano naman po ako, kung yung about po kay mama ko, ang sabi po nila, hindi na daw po makuha si mama ko kasi po pandemic, mga ganun-ganun po. Mga rason po, marami po silang rason. So, hindi na nako si mama. So, dumating ka na rito mag-isa at the age of 16. Kamusta naman ang mga experience mo, Iya? I-share natin sa mga kababayan natin para hindi sila manibago pag pumunta rito. Nagtrabaho po ako full-time. So, yung agency yun, pinadala ka rito? Opo. Pinasok po nila ako sa work ko. Yeah. Nagtrabaho po ako full-time. Tapos, dahil po, mahal nga po yung mga gastusin po dito sa Japan. Nag-part-time work din po ako habang nagtatrabaho ako full-time. Oo. Tumagal po ako 1 taon, nagtatrabaho po akong caregiver po. Caregiver? Opo. So, ang isang gusto kong malaman, nung dumating ka ba rito, siningil ka nila o hindi? Hindi naman po nila ako siningil. Ang mangyayari po, yung utang ko daw po, buwan-buwan po ibabawas sa magiging sahod ko po. Anong naging utang mo? Japanese passport ka naman. Yung pinambili daw po ng ticket, ganun po. Okay, Tapos understand. yung para po sa occupation, sa pinagtuluyan ko po, nung nandito po ako sa Japan, sila po nag-provide po ng mga unang pangangailangan ko. Ganun Okay. po. Doon po galing yung mga naging utang ko. Gano'ng kalaki? Hindi na kailangan specific. More or less, mga ang laki? Nasa 15 lapad po. 15 ka kasama na yung ticket doon. Opo. Okay. So, nabayaran mo naman kagad? Buwan-buwan ko po siyang binayaran. Okay, natapos mo. Parang 10 isang lapad po kada buwan, ganun po. Kaya, umabot din po ng mahigit 1 taon bago ko talaga din nabayaran po. And then? Nung nag-18 na po ako, doon na po ako nag-18. Nung nag-caregiver ka, doon ka nag-18? Opo. Nung nag-18 po ako, doon po ako nakaalis sa work na yun. Kasi po hindi po ako makaalis nung umpisa dahil nga po minor de edad po ako, hindi po ako makakuha ng sarili kong apartment or kahit ano po. Ng work lang. Ng sarili mong tirahan. Opo. Oo, sila lahat. And then, caregiver ka for 1 year. Ano-ano mga na-experience mo nung nag-caregiver ka? Mahirap po nung umpisa kasi hindi naman po ako marunong Nihongo. magsalita ng Japanese po. Oo At nga. pumunta po ako sa Pilipinas. Ang nangyari na lang po talaga, nagtitiis na lang po talaga, ganun po. Tapos, dahil wala naman po akong ibang malalapitan din dito, kundi sarili ko lang din po. Kaya kailangan po talagang magtiis na lang po. Opo. Na-share mo sa akin nung nagkaroon ka
Nagka-COVID ka pala. Opo. Yun ang sad na nangyari na medyo na-touch din ako doon. Ano nangyari? Anong ginawa ng agency nung nagkasakit ka? Di ba sila nagpasok sa trabaho? Opo. Tinulungan ka ba nila? Pumunta sila, dinala ka sa center, ganon? Ang nangyari lang po, nung nag-positive na po ako sa COVID, sinabihan lang po ako na mag-stay lang po sa may apartment po, mag-isolate lang po, ganon. Pero bukod po doon, wala naman po silang ibang ginawa. Hindi po sila nagpadala ng gamot, hindi po nireport sa gobyerno yung sakit ko po, ganon po. Hindi po sila nagpadala ng mga pagkain or kahit hindi rin po sila nag-chat man lang or nag-message para Kamusta po ka na? makamusta. Opo. Oh. Buong time po na may COVID ako, ganon po. Oh. Ibig sabihin, alam nilang may COVID ka, pero ni Honey Ho, walang report kasi nung time na yun, ang pagkakaalam po natin, di ba mga kababayan, kapag nagka-COVID ka, i-report mo sa gobyerno, kapares ng sister ko po, nagka-COVID siya, ini-report sa gobyerno, and then, wala kang gagawin kundi doon ka lang sa isang isolated na lugar or either doon sa isang lugar na dadaling ka nila, and then ang pagkain lahat, susupply nila, hindi ginawa yun, walang nangyaring gano'n. Opo. Sa totoo po, ganun din po yung alam ko po. Pero dahil po, wala naman po akong alam sa Japan, hindi ko po alam kung saan po ako hihingi ng tulong, kung ano pong tatawagan ko sa gobyerno. Oo. Kaya hindi rin po ako makahingi ng tulong sa sarili ko. Ganun po. Oo. Ganun po yung nangyari. Pero it's good no, gumaling ka on your own. Opo. Eh, paano yung pagkain mo? Gano'ng 10 days yan, di ba? Hindi ka pwedeng lumabas, 10 days. Paano yung pagkain? Meron ka naman sa bahay mo. Nung mga panahon pong yun, may kasama po ako sa bahay ko po. Dalawa po kami. Oh, okay. Eh, di pati siya. Nung wala pa po siyang COVID, nakapag-grocery po kami. Oh. Nakapag-grocery po siya. Oo. Tapos, kaso nga po dahil magkabahay kami, siya po yung nag-alaga sa akin, nagkaroon na rin po siya ng sakit. Nagkaroon din. Pareho po kaming na-stuck na lang po dun sa apartment. Oo. Hindi na rin po kami nakapasok sa work. Ganun po. Okay, hindi kayo nakapasok, so paid yun. Binayaran kayo? Hindi po kami binayaran po kahit... Wala ni Honey Ho? Opo. Kahit po yung COVID pong nakuha po namin, galing po talaga sa trabaho yun. Dahil nga po, caregiver po ako. Doon ko po nakuha yung sakit ko. Na ano po kasi yung work namin, nagkaroon po ng sakit po yung mga matatanda. Pero dahil nga po, kailangan pa rin pong pumasok at mag-alaga po, ganun po. Nahawa kayo? Opo, doon po kami nahawa. And then, 10 days ba kayo hindi pinapasok? O mahigit? Hindi lang po 10 days kasi po hindi naman po kami gumaling kaagad dahil wala nga pong proper assistance po para oh my God. Ganun po. So, ibig sabihin kung halimbawa 15 days kayo, 15 days dapat may sweldo kayo. Hindi, walang binigay? Wala niya niyo? Wala pong binigay. Kaya po, nung gumaling na po ako sa COVID, talaga pong umalis na po kami dun sa may work na yun, tas sa agency po. Dahil total po, nag-18 na rin naman po ako. Kaya, pwede ka na. Teka muna, yung agency, kinausap nyo, hindi? Kinausap po namin. Maayos po, nagpirma po ng termination ng contract, ganun po. Oo. I mean to say, yung nangyari sa inyo, wala kayong trabaho, walang income, paano na lang? Wala silang niya-niyo? Nabigay man lang? Wala na po. Nung mga panahon po kasing yun, gusto na lang po namin makaalis at makapagsimula po ng bagay. bago. Kaya Get hindi na rin kita. po kami Nag-react. nagreklamo. Opo, hindi na rin po kami nagreklamo or nagsabi ng kung ano-ano. Basta po gusto na lang po namin umalis. Walang kusa sila, in short. Hindi na po, opo. Anyway, yan ang sad na nangyari sa'yo. And then, nagsolo ka na, lumipat ka na dito, lumipat ka na doon. Wala po talaga akong mapupuntahan nung time na yon kapag umalis po ako sa may work na yon. Kaya po sumama lang po ako sa kasama ko dahil meron po siyang pamilya dito sa Japan. Ah, good, oo. Kinuha po siya nung kapatid niya po. Tapos Nice. ang nangyari po, sumama po ako sa Sumama kanila ka na lang na. kasi wala po akong Wala mapuntahan. kasama, oo. Ganun po. Tapos nag-work din po ulit ako nun. At least nakapag-work ka na on your own na talaga, sarili mo na desisyon. Kaya lang lumipat ka ulit, di ba? Sabihin na natin, kung ano man reason, lumipat ka sa Tokyo. And then pagdating sa Tokyo, mawawala naman yung kontrata na. Nag-work po ulit ako nun. Kaso po bigla pong hindi ni-renew ng agency na nagpasok sa akin yung kontrata po namin.
Oh, so kailangan mag-out ka. Opo, kakalipat ko lang po sa Tokyo noon. Walang-wala po ako. Like, hindi pa po umabot ng isang buwan na lumipat po ako sa Tokyo. Naubos na po yung pera ko sa paglilipat po sa Tokyo. Paglipat-lipat lang. Tapos, bigla po mawawalan ako ng trabaho. Ang mahal po ng rent sa Tokyo, tapos ng mga Yun bilihin. nga, grabe. Nag-share house ka, di ba? Opo. Ang mahal, di ba? Opo. And then from there, yung si mama mo, sabihin na natin, pasok na tayo sa mag-usap na, bali si mama mo nakita ang mag-usap tayo, ganun ba nangyari? Opo. Kasi po, hindi ko na rin po alam yung gagawin ko. Kaya si mama po, sigurado, naghanap na rin po siya ng paraan kung ano pong pwedeng mangyari. Oo. Tapos doon niya po ano yung about po sa mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Binanggit niya po sa akin yun na mag-reach out daw po ako doon, ganun po. Oo. Tapos, buti na lang po, agad naman pong nag-reply po kayo. Thank you. Oo, mga team. Oo. Tapos, tinulungan niyo rin po ako agad. Oo. Nakita po tayo nun. Tapos, Oo. dun po. Kasi batang babae, hindi alam pupuntahan, narinig ko, ano ba yan? Bakit ano nangyari? Kaya, yun. Ang nangyari, si mama mo unang kumontak ata sa team, di ba? Ayun. And then from there, ano nangyari? Na-reach naman kita, di ba? Sabi tinawagan niyo po ako. Ayun, nakausap kita. Opo. Pag aminin ko yung feeling ko nung nakausap kita, na-feel ko talagang galing sa Panginoon na tulungan mo siya. Kaya sabi ko kagad sa'yo, okay lang. Ang bilis ko. Sabi ko, okay lang kaya itong batang to. Mabiyahing mag-isa. I was so worried. Kasi ang nangyari po, nung nakausap ko na siya, tinawag ng nanay niya sa team mag-usap, na-alert kagad ako, na-alarma ako, teka, bata ito, babae, walang alam sa Japan, malamang hindi marunong mag-Nihongo, sabi ko, kailangan tulungan. And then, nung nakausap ko po siya, ayun na, yung bata, napaka-smart niya sumagot, napaka-galang. So, sabi ko, kailangan tulungan siya. So, in-offer ko siya, sige, punta ka rito, probinsya to, blah, 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 whatever. And you know what? Napaka-challenger niya, niya, sabi ko, okay, ganito, tuturuan na lang kitang bumiyahe, gano'n. Bumiyahe siya mag-isa niya at na-late pa ako ng dating. Di ba? Nasundo ko po siya dahil taga Yamanashi po ako. From Tokyo, bumiyahe siya dito. And then, na-meet ko siya. And then, pagka-meet ko siya, sinabi ko naman sa kanya, kung gusto mo rito, probinsya to, sabi mo, hindi, sanay po ako sa probinsya. Kasi I do expect, ang mga bata, syempre, ayaw ng probinsya, di ba? Kaya lang, yun nga lang, sabi ko, yun nga lang, pag dito ka makakaipong ka, dahil probinsya to, walang happy happenings, etc. In short, nakita kami, and then, nag-stay siya rito, and then, sabi ko sa kanya, okay lang ba sa'yo? Sabi niya, opo, sige po, alis na ako. And then, yung tinitira niyang bahay naman ang naging ano ba yan? Dilipat niya lang, nagbayad siya na magkano? 8 lapad. 8 lapad, kalilipat niya pa lang, wala pa siyang 1 buwan. Yan po ang share house. Kaya mga kabayan ko, wag sige-sige, alamin nyo po. Dahil kung meron pa kayong mapupuntahang iba, alamin nyo muna, tignan nyo. Wala siyang magawa, no choice siya. So yung last money niya, ibinayad niya sa share house. No? Kaya yun ang mga story. And then, nagpapakabait naman ng Panginoon sa kanya. Nung nag-stay na siya, sabi ko, sige. And then, in-offer po siya, pinakilala ko siya sa isang mabait na mag-asawa na Kokay Ramen House. Doon po siya nag-work for a while. At doon na rin siya nag-stay. Kasi para makuha niya yung talagang dapat gawin. Dahil kung hatid sundo ko siya, hindi ako marunong magmaneho. Kasi ako, diyan ka na mag-stay. And so happy, yung bata, from there, ano nangyari? Ano naging feeling mo? Dahil po sa mga naranasan ko po, nung nagtatrabaho po ako sa Japan, parang napagod na lang din po ako dahil mag-isa po ako, tas wala naman po akong mapuntahan. Sarili ko lang po talaga yung inaasahan ko noon. Nahiya din po akong humingi ng tulong sa pamilya ko or magsabi Maski sa mga nandito, magulang ko. no? Oo. Kasi alam ko pong pare-pareho po kaming nahihirapan. Yun po. Sabi ko po, itatry ko po one last time po. Doon po sa pinasok nyo po, sa pinagpasukan Sa ko ramen, po. no? Pero habang andun po ako, parang naramdaman ko na lang po talagang kailangan ko pong magpahinga muna siguro. Yan. Kasi would you believe 2 years siya at the age of 16 on her own, sarili niya. Kaya nung na-meet ko siya, unang sinabi ko sa kanya, hindi ka umuwi for 2 years, okay ka lang. Kasi alam niyo yun, bagong dating ka rito, di ba kung tayo nga eh. Ay ko pa nga, in-offer ko pa siya, uwi tayo ng March. Sabi niya, hindi po, kasi kailangan po ng ganito, ganun-ganito, ayun.
And then afterwards, sabi niya, uwi siya. So, I understand, naintindihan ko na kailangan siya magpahinga. No? So, anak, for the last minute kasi, alam ko na yung mga kababayan natin na nanonood ngayon, i-share mo sa kanila ano ang dapat gawin bago pumunta rito ng Japan at papuntahin sa Japan ang mga anak. Hindi lang yung half Japanese, kahit sino pa, kapares mong bata. Siguro po, wag na lang po masyadong magtitiwala agad-agad sa mga bagay-bagay. Siguraduhin po na bago po kayo pumunta dito, na totoo pong legit po yung mga tutulong sa inyo, ganun po. Tapos yung mga sinasabi po nila, hindi po basta pangako lang po, talagang totoo pa rin po nila, ganun po. Tapos dapat din po, hindi po kayo pumunta dito ng talagang wala po kayong malalapitan kasi ang hirap pong mabuhay dito mag-isa. Kailangan po may kasama kayo kasi nakakalungkot din po. Dahil kapag sa language din po kasi hindi ka po makapag-communicate sa ibang tao. Yes. Tapos mahirap din pong humanap ng trabaho dahil hindi makapag-Japanese po, ganon. Kailangan handa rin pong pupunta dito. Ng Nihongo. Opo. Yan. So, yan ang masasabi po ni blank name. Opo, totoo po yan. Ang ma-share ko po sa inyo, yes. Huwag po nating basta dali ng mga anak natin dito na hindi alam, number one, ang kultura ng Hapon. Of course, pananalita, importante po yan. Ang kultura ng Hapon, ang mga sistema dito sa Japan. Dahil yan po ang unang magiging culture shock sa mga bata. Buti nga po siya, at least 2 years na paglabanan niya. At ang isang malalas na masasabi ko po, mga kababayan kong nandito sa Japan, hindi naman po lahat. Kung alam po natin na baguhan ang bata rito, tulungan po natin, hindi po yung abusuhin natin. Dahil may mga experience po siya na andyan si tita, andyan si ate na bago niyang kakilala, na talagang tinulungan siya. After a while, imbis na siya ang tumulong sa bata sa pagkukulang nito, kung kulang ang anumang bagay, siya pa ang nang abuso sa bata. Hindi na po siya magsasalita kung sino man yung mga kababayan natin niya na medyo na na-shock siya dahil yung bait sa kanya, yung tulong sa kanya, after a while, yung pinagpagura niya, kinuha pa. So, yan po ang masasabi ko, wag po natin, at saka, wag na po natin ituro ang umisi. Sorry po for my words. Wag na natin ituro sa mga batang babae, mga kabataan na nagpupunta rito na nakalya sila mismo kung gusto nila, wala tayong magagawa, di ba? Pero para po sa akin, sa mga kasing idarang ko, sabihin ng mga lola o mga tita dyan, huwag na po natin ipasok sa umisi ang mga bata. Alam niyo naman na iba ngayon ng Hapon. At ang mga bata, syempre, bata yan. Pag nakakita na yan minsan ng malaking pera o sige-sige na, alam niyo yon, di ba? Pasensya na po kaya kung nabanggit ko ito. Dahil marami pa rin po mga tita, mga lola na yun, pinapasok pa rin sa umise. Pero kung gusto ng bata, wala tayong magagawa. Siyempre, siya magditsyon. Pero lagay niyo po sa talaga, sa magandang pwesto mga bata na yung easy money ay tanggalin. Tanggalin yan. Mas maganda po ang mga bata na talagang makita nila ang pinagpagurang pera ng maayos. Tanggalin na natin yung record natin ng Japan umisi. Pero syempre, maraming pangangailangan, hindi ko naman maibibigay. May kanya-kanya tayong rason. Kaya nagtatrabaho tayo sa ganyan. Bala nyo, baka kung ako'y sexy-sexy pa, baka nagtatrabaho pa rin ako dyan. Hindi na eh. Anyway, Iha, maraming salamat sa iyo at sa nanay mo. Maraming salamat po. At ngayon po, ayan po ang isang share sa inyo ng isang kabataan na hindi basta pupunta rin sa Japan, alamin po natin ang kultura, ang mga sistema. At number one, mga magulang, turuan po natin marunong makisama lalo ang mga bata rito sa Japan. Dahil ang mga bata, karamihan sa Pilipinas, lalo na na-spoiled natin, hindi lang po siya sa mga na-experience ko at narinig ko sa mga stepfather o sa mga magulang, minsan, hindi nila alam ang sistema na pag umaga, pag gumising ka, magtatrabaho si ama, hindi kailangan nakapajama. Kailangan po nakadress ka na kagad. I'm sure yung mga ibang kaparis ko na matagal na rito, alam natin na pag halimbawa gumising tayo, iba yung pantulog natin, iba yung pag halimbawang sa bahay tayo o kaya mayroon kang bisita na darating soon at ikaw yung nakapajama pa, para po sa pananaw ng mga Hapon, hindi maganda yan.
Yun. Yan po. At marami pang bagay na dapat malaman ng mga bata bago nyo po papuntahin. Ano nyo po, turuan po natin mga anak natin para hindi sila masuffocate. No? Kultura ng Hapon, kailangan ituro po natin para ang mga bata ay hindi masuffocate. Lalo, maski sabihin pa natin hindi marunong magsalita, pero kung ang kultura kahit papano, may explain natin sa kanila. Tingin ko yung movements, body language, may itindihan ng mga stepfather o ng mga Japanese na makakasama nila. Yan po si 18. Uwi na siya ng Pilipinas muna, magpapahinga na po siya. At ngayon, iniisip na namin ang PCR niya. Okay, thank you so much and I'll see you later after the live. Ha? Thank you. Thank you. Kain ka? Sarap po. Yan po si Miss Blanc, ang ating one-on-one. And ngayon po, pasok naman tayo sa masaya muna. Nalulungkot ako. Actually, yung marinig ko yung mga sadness niya, nakakaiyak. Pero ngayon, dito muna tayo kay little girl natin na make face ang ating little linsang, si EJ po. Ano guys?お正月、お正月にはタコあげて、コマを回して遊びましょう。早く来い来い、お正月。今日は何をするかというと、いただきますマーカットをやっていきたいと思います。せーの、せーの、せーの。いただきますマーカット。ラリラリラリラとき、ててててて、レッツゴー。皆さん、こんにちは、リトキティのリンです。今日はね、2020年、2019年、2018年、その3年間ぐらい流行ったその歌を歌いたいと思います。ちょっぴり速い難しい音楽です。いきます。届けこの想いを、夜空は君への滑走路、ハートを揺らすよ君の声。お願いこれ以上散らさないで、駆け引きなんてできなくってです。どうですか？ちょっと短いんですけども、めちゃめちゃ難しいです。皆さんも届けこの想いよっていう歌を TikTok で検索すれば出てくるので、皆さんもチャレンジしてみて歌ってみてください。バイバイ。はい、どうも皆さんこんにちは。リトルキッズ TV のリンです。リトルキッズ TV 始まるよ。その前に皆様にいきなりですがクイズをします。こちらの正体なんだ？靴下。さあ、靴下です。メジャースで、明日皆様にこちらのくるくるのやり方を明日教えます。なのでみんなドキドキワクワク待っててね。イエイ、また見てね。元気元気、バイバイ。よ、リンです。今日はなんかちょっとエジソンという歌をね、ちょっと短いんですけども歌いたいと思います。大丈夫ですか？じゃあいきます。踊る暇があったら発明して
歌う暇があったら発明して、ライブのブッキング決定発明して、その発明王に俺はなる。どうでしたか皆さん。もしよかったらコメント欄に書いてください。お願いです。バイバイ、また見てね。Yan po si ating Linchang, si EJ, ang kumakain pa kasi ako. Ay, gumilas. Andito. Kumakain pa rin kasi ako ng cake. Hindi ko ma-stop ang cake. Nasa harapan ko pa rin kasi siya yung na-slice na. Anyway, yan po si ating Linchang. And next month po, iba naman ipapakita natin na mga video ni Linchang nung maliit siya. Ini-edit po natin ngayon yan. Ngayon, papasok naman tayo sa ating commercial again. Onegaishimasu po. Kamusta sa ating lahat? Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Ang sumulat at lumikha ng mga istorya, inyo pong mapapakinggan sa salitang Tagalog at English. Patungkol sa pangyayari at kaganapan sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino at ibang lahi dito sa Japan at sa iba-ibang sulok ng daigdig. Sana po ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang mga istorya niyo pong mapapakinggan. Dahil ito po ay hango sa tunay na pangyayari, mga suliranin at pagabag na naging mahalagang bahagi sa buhay na tanging layunin magdulot ng liwanag at ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusang naranasan. Sa ending po, ako ay mag-share o magpapayo ng maikling kaalaman na sana'y makasaya sa marami at may kapulutang aral na hindi tayo nag-iisa sa ating kaisipan. At mabigyan liwanag ang nangihinang kalooban at nagkulang na tiwala sa sariling kakayahan. Sa mga dumating at mga padating pang pagsubok ng kapalaran. Maraming salamat po. Ang makasariling kaibigan, walang malapitan. Sa tuwing hihingi ng tulong pinansyal o mangungutang ang mga kaanak o kaibigan ni baby sa kanya, hindi niya tunay na pangalan. Madalas niyang isagot na wala siyang extra money at sapat lang sa panggastos sa araw-araw ang kanyang pera. Kahit meron naman talaga siya. Ayaw niya lang talaga magpahiram ng pera dahil nagdadamot siya. Hanggang sa isang araw ay nakipaghiwalay kay baby ang asawang Hapon at pinalayas ito sa kanilang bahay. Sinubukan niyang lapitan ang mga kaibigan niya na minsang nangutang sa kanya. Pero kahit na isang beses ay hindi niya pinagbigyan. Si baby ay tinanggihan din ng mga taong kanyang nilapitan. Nakalulungkot lang isipin na tunay nga kung ano ang iyong itinanim ay siya ring aanihin. Kaya mga kapatid, hanggat maaari ay huwag tayong magdamot sa ating kapwa. Lalo na sa mga higit na nangangailangan dahil baka dumating ang panahon na tayo naman ang mga ilangan ng kanilang tulong. Wika nga nila, give and take lang yan. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Pagod na si Mrs. sa asawang Hapon. Noong una ay masaya ang pagsasama ni Marie at Tanabe. Hindi nila tunay na pangalan. Pero sa katagalan ay tumamlay ang pagmamahalan ng dalawa at naging istrikto na rin ang lalaki. Marami itong ipinagbawal at napakaraming gawain sa bahay na si Marie lang ang gumagawa at kailanman hindi siya tinulungan ng asawang Hapon. Pinagbawalan ng asawang Hapon si Marie na makipag-usap sa mga kaibigan at pamilya nito. Mahigpit din pinagbawalan ni Tanabe si Marie na magpadala ng pera sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang tanging nais lang ng Hapon ay sa kanilang pamilya lamang ituon ni Marie ang lahat ng kanyang atensyon at oras. Naging mahirap para kay Marie ang kanyang sitwasyon dahil wala rin siyang paglalabasan ng kanyang sama ng loob dahil hindi na nga niya makausap ang kanyang mga pamilya at mga kaibigan.
Ang ganitong mga sitwasyon ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagtatagal ang relasyong mag-asawa. Pero tandaan din natin na bahagi lamang ito ng mga pagsubok sa buhay ng mag-asawa. Dapat din nating intindihin na kung ang asawa natin ay foreigner, malamang na magkaiba ang ating mga kultura. Alam naman natin na hindi likas sa kultura ng mga foreigner ang tumulong sa gawaing bahay. Ngunit dapat din natin ipaintindi sa kanila na likas naman sa ating kulturang Pilipino ang tumulong sa abot ng ating makakaya sa ating pamilya. Sana ay maging positibo tayo na malalampasan din natin ang pagsubok na ganito. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Miss Vicky Ozawa. Mga translation at syempre ang ating Netflix. Andito pa rin po kami. Onegaishimasu po sa ating Netflix at meron na po kaming luto na garlic flavor. So onegaishimasu po, and don't forget our translation, mga services online. Pasok lang po kayo sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Onegaishimasu rin po ang aming Apple Podcast at YouTube channel. Andyan pa rin po kami sa YouTube channel. Paki-like and paki-share naman po. So, Netflix, ready na po kami sa garlic and onion flavor. Andyan pa rin po ang continuous namin. Walang tigil na promo. Onegaishimasu po. And also, baka po by March, mga March, bago na po, or March or April, bago na po ang lalagyan namin ng Netflix. Dahil nahihirapan na rin ang lola maglagay. Dahil yung pinaka ulo niya po, ang hirap lagyan. So, it takes some time. So, nag-idea po kami, baka mag-iba na po ang lalagyan namin ng Netflix. So, take note po, kung halimbawa makita nyo ibang lalagyan, Netflix pa rin po yan. Yan pa rin po ang flavor na sinangag, flavor na onion, at sinagag flavor na garlic. Onegaishimasu po. Yoroshiku po. Thank you. Ngayon po, pasok na tayo sa mga katanungan ng ating mga kababayan galing po sa ating page, sa personal message po. Kunin na po natin ang ating team Mag-usap Tayo. Siyempre pa, walang iba kundi si Miss Hussein. Okay, Miss Hussein, good afternoon. Good afternoon po, at good afternoon din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you. Narito na po tayo sa ating mga katanungan. Yes. Ang una pong katanungan ay ito. Good day po. Gusto ko pong isodan yung case ko na naikasal po ako sa boyfriend kong Hapon dito sa Japan. Okay. Ako po ay isang talento. Mm-hmm. Kaya po, nung nalaman po ng umise ko na nagpakasal po kami, hindi sila pumayag. Pinapauwi po ako ng Pinas. Pero ang papel po ng kasal namin, hindi pa po napapa-change status as spouse visa. Paano po ang dapat pong gawin? Sana po, matulungan niyo po ako. Okay, usually kasi talaga pag under contract ka, whether sa OMISE or sa mga training visa or working visa na galing tayo ng Pilipinas, kailangan po talaga ipapaalam yan mismo sa agent. Meron po tayong mga agent, di ba? Number 1 yung agent na magkakausapin nyo. Number 2 yung OMISE po. Dahil sila nag-show, kaya sasabihin nila yung concern nyo, and then sila makikipag-usap sa OMISE. Kung hindi man po nangyaring ganon, pero naikasal kayo dito sa Japan, ang mangyayari lang po is talagang kailangan tapusin nyo ang kontrata, or kung pinauuwi man po kayo, talagang may pirmahan na pinauwi kayo. Ang isa pang magagawa ng inyong husband na pinakasalan, yung pong yung kasal niyo po kung naipasok na po sa embahada natin, nabigyan kayo ng LCCM, at nakalagay na po sa kusikito ang inyong pangalan. Bali, para po mawala ng error dun sa kontrata nyo, dun sa OMISE, na may pirmahan na talagang uwi kayo, babalik po kayo in a way na COE, Certificate of Eligibility. Paano po may apply ang Certificate of Eligibility? Bali po, magpapadala kayo ulit syempre nung mga documents nyo, birth certificate, etc. kung ano pa. And then, itong husband nyo po, kung kakayanin po ng inyong panahon, bago po umalis, ipa-apply niya na po yan sa immigration mismo. Sa immigration po, ipapasa na yung mga documents. Ang pinakamaganda po, kung okay naman na pinauuwi na kayo at willing na rin po kayong umuwi,
at sa tingin nyo na hindi sila papayag na dito nyo hintayin para maging change status kayo, para wala ng gulo, para sa akin po, para at is lahat, flat talaga, umuwi na lang muna po kayo. Ngayon, kung mapagbibigyan kayo ng umise na sige dito na lang, mag-change status ka na, mas maganda po kung mapapakiusapan nyo. Pero kung hindi pa rin po, ulitin ko, bali bago kayo umalis, kung kakayanin ng panahon nyo, yung pong husband nyo, kayo, ay pupunta sa immigration, dala ang complete documents ng COE, Certificate of Eligibility, mga kailangang documents, mga application form, marami po kayong sasagutan bago umalis, i-apply nyo po bago kayo umuwi. And then, maghintay na lang kayo sa Pilipinas. Isa po yan. Maghihintay kayo sa Pilipinas pag lumabas ang COE nyo, and that's the time makakapasok po ulit kayo ng Japan. Yun po. Wag lang po magkaroon ng hindi magandang error sa inyong pinapasukan at sa agency. Ang agency po talaga niyo yung kumuha po sa inyo, yun ang dapat kausapin nyo. So yun po ang masasabi ko, i-apply nyo po siya ng COE bago kayo umalis. Kung talagang hindi kayo mapayagan ng inyong agent sa Japan bilang nagtatrabaho sa entertainer na magkaroon ng change status, yun po ang pwede kung tapos na po ang inyong mga document at nakasal na kayo. Yan po ang ating masabi. Any other concern, mag-PM lang po kayo sa amin. Mag-usap tayo by Vicky Osawa. Nagaishimasu. Yes, Miss Hussein, ano po ang pangalawa nating katanungan? Yes po, ang ating pangalawang katanungan ay ito po. Hello, ma'am. Pwede po ba akong humingi ng advice about sa salary dito sa Japan? Okay. Shine po ako for 2 years. Shine. Yung sahod ko na pinirmahan is per hour and naging fixed monthly 155,000. Tapos po, last year, tumaas po, naging 157,000 yen. Concern ko po, yung newly hired na Pinay, same po ng sahod ko ngayon. Ang pinirmahan niya daw po is 157,000. Unfair po sa akin na mas matagal po ako. Inireklamo ko po kahapon sa office ng Kaisya, pero wala pa pong maayos na paliwanag. If ever po ba na walang resulta o pagbabago sa sahod ko, pwede ko po ba silang ireklamo sa labor? Hindi po kaya ako mapapaalis sa trabaho ko pagka ganoon po ang ginawa ko? Unfair treatment po kasi sa akin. Hiroshi ko po, onegaishimasu po. Sana po, maripatan niyo po ako. Salamat po. Okay. Ganito po yan. Kasi kung halimbawang shine ka, usually, dito po ang shine, sinabi nga nila, pag shine ka, flat talaga ang sweldo mo. Pero ang mga benefits, marami. Marami ka makuha ang benefits kung shine ka. Unlike kung halimbawang, hindi ko po alam yung isang pinasok, kung shine din siya pumasok, yun ang hindi ko alam. Kung halimbawa, hindi naman siya aerobaito lang, usually ganun talaga. Kasi po, ang rules ng Japan, sa aking pong pagkakaalam, baka mali ako, meron po silang yung basic na sweldo doon sa lugar nila. Kapares po dito sa amin, manager, how much is the basic salary here in Yamanashi? 850 per hour? Oh yeah? So, tumaas na po. Used to be 850, baka naging 900 na po per hour. Yun po ang titingnan nyo muna. Minimum wage per hour here in Yamanashi. It used to be 850, right? Yun po yun. Ngayon, kung halimbawa pong ang binigay dun sa bagong pumasok, hindi 850, mas mataas pa ron, baka kaya umabot ng 157. Alamin nyo pong mabuti. Ngayon, pwede naman po kayo mag-react niyan. Kung nasabi nyo na po sa office nyo at walang action na nangyayari dahil confused kayo sa ganyan, parang kumbaga sa unfair, di ba? Pwede po kayong magpunta sa labor. Pero ang nga lang po, magiging hindi maganda ang pananaw sa atin ng kumpanya. Kung halimbawa may reklamo. Kasi sabihin nyo na lang sa kanila, the best thing to do is to be honest, kung hindi nyo ako mabibigyan ng sagot sa nangyayari ngayon sa damdamin ko, pupunta ako sa labor. So siguro pa mag-a-act na sila niyan. Bibigyan na po kayo ng sagot. Huwag po tayong basta sumige, dahil alam niyo naman ng mga Japanese, medyo sensitive sila sa ganyan pag narereklamo sila kahit sa sektor ng gobyerno ng Japan. Ulit nyo po ulit, kung halimbawang ang naging, as shine, meron na po talagang regular na sweldo kung magkano. Wala nga minsan overtime ang mga shine po, walang overtime fee.
Maski tumagal ka ng oras dyan, minsan, as it is, ang sweldo mo. Pero ang mga benefits, malaki. Meron kang bonus, di ba? Ilang beses ang bonus dito. Lahat ng mga dapat na ibigay para sa Shine, sa regular staff, ibinibigay po ng kumpanya yan. Yun po ang importante, makuha nyo yun as a Shine. Alamin nyo rin po, kausapin nyo pa rin po, ulitin nyo, confused ako sa magandang salita, pasensya na kasi naku-confuse ako, nagtataka po ako, pakisagot lang po ito para malaman ko. Ngayon, if you think na you really need to go to the labor, wala pong masama. Yung nga lang baka nga magkaroon ng effect para sa kanilang damdamin yan. Yan po ang ating masabi at pangatlong katanungan naman po, onegaishimasu. Yes, Miss Piggy, ang atin pong pangatlong katanungan. Yes. Ang ask ko po, ma'am, kung paano po ba ang gagawing proseso makapunta ng Japan ang asawa ko po. Nikki Jin po, husband ko. Tapos, kaso lang po, nasa Pinas siya. Na penalty po, 3 to 5 years ago, bago siya makabalik ng Japan, ma'am. Ngayon po, ang gustong mangyari ng husband ko, paunahin ako ng Japan. May paraan po ba, ma'am, o posibilidad na makapasok o ma-invite ako ng family ng husband ko doon para makapagtrabaho, maliban po sa tourist visa. Kung meron man po, ma'am, gusto ko pong malaman. Sana, para alam ko po ang gagawin. Salamat po. Okay. Ako naman unang magtatanong bago ko sagutin yan. Nikkei Jin siya, bakit siya na penalty na hindi makapasok ng Japan? Ano ang rason? Number 1 yun. And number 2, sa akin pong pagkakaalam, kung husband niyo po siya ang final, siya talaga ang magiging ano niyo po, sponsor. Siya ang mismong mag-aano sa inyo. Pero kung in a way, kung yung pamilya niya rito, willing na kayo sponsoran, isa po masasagot ko dyan. Pumunta po kayo sa immigration. Sabihin niyo po sa pamilya, yung tinatanong niyo po ngayon sa akin, baka meron pong bagong sagot ang immigration tungkol dyan. And then, pag halimbawa po, nasagot ang inyong pamilya, pumunta yung pamilya ng husband nyo sa immigration, kung ano yung mga hinging document, i-ano nyo lang po, ang tawag dito, bit-bitin. Kasi bilang Nikkei Jin, sa akin pong pagkakaalam, halimbawa ako yung Nikkei Jin, kukunin ko yung husband ko, bali ako po ang sponsor dahil ako ang mismong Nikkei Jin. Pero kung halimbawa po, pwede naman yung parents or kung pwede yung mga kapatid na maging sponsor nyo dahil kayo naman ay hipag, pamilya talaga, pinakamaganda po tanungin nyo sa immigration yan. Dahil baka po may bagong laws. Dahil ako po, kung ako po ang tatanungin nyo, pagkakaalam ko, baka hindi po pwede. Pero hindi po ako immigration para magsabi sa inyong 100%. And the best thing to do, papuntahin nyo po yung pamilya ng husband nyo sa immigration, sabihin yung case nyo, ipakita yung mga documents, etc., yung mga family tree nyo, blah, blah, blah. From there, sasagot po sila kung anong dapat gawin, kung pwede o hindi, or kung pwede man, ano ang dapat gawin, at kung hindi pwede man, bakit? Yun po ang itanong nyo. Yan po ang ating masasabi sa inyong katanungan. I do hope na nakapagbigay po kami ng tulong, ng liwanag kahit papaano. Okay, meron pa tayong bang isa? Yes po. Ito okay. Po yung ating po ika-4 na katanungan. Ito na huli natin. May isa pa tayo. May isa pa. Okay, may bonus tayo. Sige pa. Okay. Good morning po. Yes. Mag-inquire lang po ako sa naging topic nyo about 4th generation. Open na po ba talaga ang 4th generation sa Japan? Yes. Alam ko po ang 4th generation ay inopen na nila with some may mga ano po yan option. Kumbaga sa bakit pwedeng maging 4th generation. Ay isa lang po masasabi ko, ayoko pong sumagot ng hindi ako sigurado. Pumunta po kayo sa Japan Embassy, pakita nyo ang family tree nyo. From there po sasabihin nila kung paano gagawin para maging 4th generation ay maano. Kasi po ang pagkakaalam po ng inyong likod, meron pong certain age na pwedeng ipasok ang 4th generation. At meron pong alam din ako, ang pagkakaalam ko po, ang 4th generation pwedeng pumasok in a way na talagang may work nang makukuha, blah, blah, blah. Dalhin niyo po yung mga documents niyo sa Japan Embassy kung paano gagawing 4th generation siya. Onegaishimasu po. Okay, anong pang last na natin yan, ano? Yes po. Ito po ang ating last na katanungan. Yes. Hello po, ma'am.
paano po mag-apply as refugee visa? Okay. Sorry po. Actually, ang refugee visa po, yan yung mga galing, sabihin na natin, gera ngayon sa Ukraine. Merong nangyayari sa isang, kung saan sa Africa merong dangerous place na kailangan lumabas ang mga tao. Yan po ang alam kong refugee. Pero the rest po, pagdating dito, tourist ka and then biglang maging refugee, alam ko may mga kailangan, mga documents na ipakita mo kung bakit kailangan dito ka mag-isa at hindi makauwi ng Pilipinas. Mga documents na prueba talaga na delikado ang buhay mo, etc. etc. Marami po. You can check online po. Ano ang mga usually nagiging refugee? Yung check po nyo, Japan Immigration. Ang mga rules po nila, andun po kung bakit nagiging refugee minsan ang mga tao din sa Japan pag nagpunta po. Paano nagiging change status as refugee? Alamin nyo po mabuti yan, mas maigi na legit po mismo sa site ng Japan Immigration po. Yan po ang ating mga question. Okay na, Miss Susain, thank you so much. Yes, po. Thank you so much po. At ngayon po, pasok na tayo sa ating quote of the day. Siyempre, hindi mawawala yan kung walang quote of the day. Thank you so much, Miss Susain Anthony. Ito po ang ating quote of the day. Ito yan, ha. Minsan ganito talaga nangyayari yan. Nag-post ka, may good and bad na comment. Okay lang. Basta malinis sa puso at isip mo na nakapagbigay ka ng kaalaman sa malinis na paraan. So, ulitin po natin ang ating quote of the day. Nag-post ka, may good and bad na comment. Okay lang. Basta malinis sa puso at isip mo na makapagbigay ng kaalaman sa malinis na paraan. Alam mo yun? So, don't bother yourself na pag may mag-comment ng good, be thankful pag may good. Kung halimbawa ang bad, be thankful pa rin. At least binigay niya yung oras na basahin ng iyong comment, ang iyong pinost, di ba? Be thankful of everything that's happening. Number 1 po yan. So, yan po ang ating masasabi for today. Siyempre, magpapasalamat tayo sa team Mag-usap Tayo. To mention the name, napakarami na po namin. At siyempre po, sa mga kababayan ko, mga nagtitiwala sa inyong lingkod, sa team Mag-usap Tayo, honto ni arigatou gozaimasu. At sa mga tikiting po, meron po kasing nag-call o tumawag sa atin na wala po siyang walang telephone ang tawag doon. Hindi kita yung number. Nagbigay lang po siya ng sinasagot po ng inyong at nagsasabi, meron daw tumatawag sa kanila na nagbebenta ng ticket. Nagugulat daw siya bakit nalaman yung kanyang personal FB page na nakapag-message sa kanya. Kaya mga kababayan ko, kung meron pong gano'n, i-send nyo po sa amin and we will double check kasi po baka mamaya magamit po ang aming pangalan and then ibang account naman ipinapasok. Tandaan nyo po kung sa account ng Mag-usap Tayo, ang pangalan po ng inyong lingkod for the meantime ang ginagamit po namin. Kasi po ang Victoria World hindi mabigyan ngayon so far ng post office account. Meron po kaming account na ibang account ng Victoria World pero mahihirapan po kasi ang mga kababayan natin. At meron po nga nagtumawag sa atin na may gumagamit po ng kanilang account, nagulat sila, inaalok sila ng mga offer natin. Translation. Ang hindi lang nila maalok ata yung Netflix. Anyway, andiyan po ang Panginoon, siya po nakakaalam. Kaya pagpasensyahan niyo man po kung may mga ganyang mga tao na naghahangad kagad ng madaling kita na hindi naman galing sa kanilang paghihirap, di ba? Please let us know po and we will do the action kaagad po kung nangyari. And make sure kung magbabayad po kayo, kung hindi po pangalan ng inyong lingkod, kung hindi po pangalan ng Victoria Project or Victoria World, hindi po sa amin yan. At sana magising naman po yung mga taong gumagawa ng ganyan na wag naman, andyan ang Panginoon. Matakot ka sa karma. Okay po, maraming salamat po. And team Mag-usap Tayo sa mga followers, sa lahat-lahat. At sa mga magbe-birthday bukas, happy birthday in advance. February kasi last day na po. And also yung my number card, I think hanggang tomorrow na lang po. Gambarimasyo. Okay po, maraming salamat. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Arigatou gozaimasu. Thank you po. Bye. Kain ulit ng cake. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala.
kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, magdududas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, magdududas kapag nag-usap tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok